Umpisa niya po sa pangkonti-konti at ang isa pang bagay, marunong siyang magtipid. Kung pwede, araw-araw na lang, tuyo. Kung minsan may konting gulay, yung kung pinag-mimix yung kinakain ko nila, upang masustentuhan nila, paano lalago itong kanyang binigay na pinagkatiwala ng Panginoon upang ito'y papalaguin niya na isang small business, sari-sari store yan nag-umpisa. Katagalan, mga taon pong nakaraan, pag ganun-ganun lang, i-roll niya po yung pera. Kasi yung mga Chinese, sabi nga ng Chinese, kahit liit kita, okay na. Di ba po mga kapatid? Nag-umpisa siya, lumaki. Ngayon itong sari-sari store, naging grocery store. Grocery store. Nung naging grocery store na po to, siyempre lumalaki po yung kita. Lumalaki na yung pera. At saka, nagkakaroon na rin siya ng maraming mga kaibigan. Kung minsan, ang masama pa, nalilimutan niya ng magsimba dahil he is concentrating on the business to progress. Yung gusto niya, yung biglaan, kung pwede, ganyan po tayo mag-business kung minsan. Pero, kinuha niya sa dahan-dahan. Noong naging grocery store, naging supermarket taon mga lumipas. 2 years to 3 years. Naging napakalaki na po. Lalo na siyang, parang yung tayo niya nung galing siya sa mahirap, para bang nagbabago na yung sitwasyon niya. Di ba? Tayo nakakabili na tayo ng gamit. Pero sasabihin ko lang sa inyo, huwag po tayong bibili ng payong. Kasi kung bibili tayo ng payong, kailangan natin ng Mercedes o kaya Rolls Royce para doon itago yung payong. Amen po ba? Di ba? Mga kapatid, nakuha niyo ako. O ngayon, yumaman na, lumago ng lumago yung business. Amen. Siyempre, pumuporma na. Yung dating punit-punit na konti noon, siyempre, nag-umpisa sa sandan. Ngayon, ayaw na niyang matouch yung damit niya kung maano mo lang. Karamihan po yan, mga kapatid. Hindi lang po sa Pilipino yan. Kahit saan po yan. Nung napalago niya na ng palago, itong pinagkatiwala sa ng Panginoon na maliit na pera, lumaki. Lumaki hanggang kumuha na siya ng hindi na grocery. Kumuha na siya ng collection sa mga automobiles, itong mga kotse. Pinasok niya, nagkaroon na siya ng automotive, gaya ng, ano ba itong mga dito bro? Gaya ng Toyota. Di, palago ng palago. Pati pera niya lumalago. At saka yung pananampalataya niya, lumalayo. Lumalayo, mga kapatid. Ngayon, hindi pa siya nasiyahan. Ang ginagawa na niya po sa kanyang mga tawan, iniipit niya na po yung pasahod. Hindi na siya nag-i-increase, kung minsan delay. Siyempre kung kayo, magagalit po tayo, di ba po? Dinilay niya. Dinidelay na niya. Dahil payaman siya ng payaman, lalong-lalo siya naging sakit at lalong-lalo lumalayo siya sa ating Panginoon. Na dapat unahin ang Panginoon. Taon pa nagdaan, nagkaroon siya ng sakit sa puso. Ito'y linagyan siya ng machine sa puso, yung pump na sinasabi. Ewan ko po kung sino bang mga nurse dito, kung maintindihan nyo yung pinapasok sa loob. True story to. Bypass. Hindi po. Pacemaker. Ngayon dahil sa, meron ngayon, sinabi siya sa kanya ng doktor, 1 to 2 years o 3 years, kailangan mapalitan yung baterya. Ngayon sa concentration niya sa kanyang pera, imbes na magpagamot, dinagdagan niya ulit. Kinuha pa niya yung isa na namang kumpanya na Mitsubishi. Sa makatwid, lumaki ng lumaki, yumaman ng yumaman siya.
napapalayo siya sa Panginoon. Hanggang sinabi sa kanya ng kanyang doktor, magpagamot ka, marami ka naman pera, go to Hawaii. Siyempre, doktor sinabi, it's already almost 3 years. Yun ay pinaliwala niya yun nung sinabi ng doktor. Pero naging malala na siya. Napilitan, ipinustro nung kanyang mga anak na, go dad, we take care of everything. Sabi niya, pumunta nga siya. Sumakay sa aeroplano, doon po siya inabutan na yung bakterya, yung pacemaker ay huminto. Nasaan ngayon ang kanyang kayamanan? May narinig ako doon kasi natira ko doon. He cannot bring his money with him. Ang sakit po. Ako'y napaparo din kasi natulungan din ako noon. Binigyan ako noon ng isang lumang sakyan. Kahit luma, hindi ko kayang bilhin nung araw. Yung $500 nung araw, nung 70s, 80s, ganyan, napakalaking pera yan. Hindi po gaya ngayon. May payong ka lang, may kotse ka na. Amen po ba? Ngayon mga kapatid, dito po, ipinapakita ng Panginoon kung anong pinagkatiwala sa atin na bagay, lalo na sa pera, kailangan itong pera kung lumago na, we have to share. And ang importanteng sinabi dito sa Ebanghelyo, mag-ano tayo, i-spread natin yung kanyang mga salita, lalong-lalo na sa mga lugar na hindi natin mararating. Yung mahirap datingin, yan po, doon po tayo mag-umpisa. Gaya noon, si Brother Mike, nakita niyo yung ginawa niya, nag-umpisa lang siya ng kukunti. Maraming mga kontra, marami kang maririnig na sut-sut dito, sut-sut doon. Pero sa lakas ng pananampalataya at sa kalakas ng kanyang loob na bigay sa kanya ng Panginoon, ipinagtuloy na, pinagpatuloy. Siguro kung hindi ako magkakamali, may 5 to 7 million na ba? May nakakalambay, kaunti. Members. 5 million. Nakita mo mga kapatid. Oh. Ito pong gustong-gusto ng Panginoon dito. Dito mga kapatid. I-share ko ito sa first reading dito sa ating ngayon sa ating Ebanghelyo kay Amos. Itong sinabi niya. The reading from the prophet Amos begins with his strident warning to those who trample on the need of inflating the price of grain and cheating when they weigh in their scales. From God's enthronement on high, He looks down and keeps watch over the lowest of His people. When the poor is trampled down, the Lord raises them up. Ba, ikaw ba ito naman ako mga kapatid dito? Itong kapatid ko, nagbebenta ng tuyo. Nag-umpisa sa tuyo. Siyempre, customer, kailangan yung tuyo mo, i-prepare mo. Minsan, linalangaw. Siyempre, papaypayan mo. Ang nakakatawa kapatid, kitang-kita ko sa iyo ang makapano siya ng daya. Kapatid ko mismo, hindi ko siya ng kinonsinti. Alam mo, pag nagkilo, magkano bibili mo? Ito, totoo, nangyayari. Pagtapos 1 kilo, kasama yung kamay. Yan po ang ibig sabihin nito. Yan ang wag na wag nating gawin. Kapatid ko mismo, pinagsabihan ko, pero ngayon tinanggal niya. Alam mo, galing sa tuyo lang, nagkaroon sila ng pera na malaki, pero dahil nagkasakit-sakit naman sila, kasi siguro panay tuyo na yung kinakain, nandun nakalatag. Nakita ko, hanggang sa mga anak niya, may natuto, pinagalitan ko. Sabi ko, huwag niyong gawin yan. Hindi kaya senso. At saka sa Maynila, nangyari din po sa amin yan. Yung kiluhan, linalagyan po nilang kalang yun. Yung 1 kilong baboy na kinikilo nila, nagiging 3/4 lang yun.
Amen. Amen. Yan ang pandaraya na tinutukoy ng Panginoon. Kasi kung ang perang meron tayo, yan ay galing sa Kanya. Amen. Kung anong meron tayo ngayon, galing sa Kanya. Lahat po sa mundo, nanggagaling sa Kanya. At saka kung ano man ang gusto ng mangyari sa atin, mga kapatid ko kay Kristo, kaya niyang gawin dahil sa Kanyang kabaitan. Kaya tayo'y buhay na buhay pa rito. Amen. Amen. Nandito tayo na. Ba't tayo nandito? Dahil sa ating pananampalataya at pagmamahal natin sa Diyos at alam natin na ang Diyos natin na si Yahweh El Shaddai ay buhay na buhay. Amen po ba? Amen. O dito. Ngayon, kalimitan sa mga panahon na ito, pag nakikita talaga natin yung mahihirap, talaga kung pwede lang, titirsin natin at saka dadayain natin. Kung minsan, pinapahiral natin, isa na ako dyan. Siyempre, ginawa ko nung araw yung mga 5'6". Ngayon, ginawa ng 5'8". Ako ng credit paglahan. 58 ng balik. Ginagawa. May kalahati nga kung gipit ka. Kung gipit na gipit ang tao, itong ayaw na ayaw ng ating Panginoon. Gipit na gipit yung tao, bigyan mo, collateral pa yung lupa niya, hati, yung 500,000 magiging 1 million. Ganon gaano ngayon ang tao sa mundo. Di mas lalo na yung mga kontraktor. Ano nangyayari sa kontraktor? Amen. Hindi ka rin lang binigyan ng pera, binabaha ka na. Di ba? Susundan pa niya, senator. O pagkati-hatian nila yun. Paano ngayon ang taong bayan? Mga kapatid ko kay Kristo. Dito napakaliwanag po ang sinasabi ng Panginoon dito. Amen. Na imbis, wala nang tayong gagastuin. Mahalin lang siya. O, ibibigay niya lahat ng ating kailangan. Sa tamang oras at panahon lang. Kasi tayo hindi nakapag-aantay. Kung gusto nyo di magantay, di mag-aaral na kayong engineer para maging contractor na po. Amen po ba? Amen. Dito lang naman ang kailangan ng Panginoon. Mahalin mo siya, unahin mo siya, magdasal ka kung may gusto kang ilingin. Amen. Kung ayaw mo sa kanya, doon ka sa pera, o di mag-senador ka. Congressman. Amen ba? Oo. Pati kapitan nga. Di ba kapitan? Mansyon ang bahay, tututo. Sister, kita mo. Nakita mo, sister. Tubig ice ko, kita ko. Kapitan lang. Nung araw, gaya ko rin na nagbebenta lang ng bagoong. Ngayon, naunahan pa ako, abroad ako, wala akong ganun na bahay. Puri story. Solid sementado. O biro mo mga kapatid. Ganun lang. Kaya itong ebanghelyo ito, napakabanda, hindi ako nagpapatama. Baka may tatay kayo, mga kapatid na kontraktor o congressman dyan. Ito totoo. Kaya ang nangyayari sa buong mundo ngayon, ang nagiging kawawa, itong mahihirap, ito, ulitin ko, when the poor is trampled down, the Lord raises them up. Anong ibig sabihin? Kahit anong gawin mo sa mamahihirap, kasi wala silang kamuang-muang, kinukuha mo. Yung sipat ang Panginoon na mismo, ang lalapit sa kanila, at iaangat sila. Dito walang makakadlang kahit sino, kahit dali mo pa yung mga lumilipad na aeroplano dyan na nangiingay, masakit sa tenga. Di ba? Araw-araw yan. Hindi nila mahadlangan kung ginusto ng ating Panginoon. Amen. Amen po ba? O, anong gagawin natin ngayon, sister? Yung I love you, Lord, na ikanta natin. Kantahin nga muna natin ito, mga kapatid ko kay Kristo. Dahil mahal na mahal natin ang Panginoon. I love you, Lord. Goodness of God. Yeah. Oh, goodness of God, I mean. Thank you po.